Ang topic po natin ngayong umagang ito ay evidences that we know God. Isa pong mahalagang matiyak ng isang tao, lalong-lalo na po ng isang Kristiyano, na talagang kilala niya ang Diyos. Hindi po tayo nagdududa kung ikaw ay Kristiyano na ayaw nating maglagay ng duda sa bawat isa. Pero ang isang dapat mangyari sa iyo kung ikaw ay sumasampalataya na sa Panginoong Kristo, na talagang matiyak mo na kilala mo talaga ang Diyos. Okay? At kung alam mo, natitiyak mo na kilala mo talaga ang Diyos o kilala ka ng Diyos, kasi po ang totoo, bago mo makilala ang Diyos, ang totoo, kinilala ka na muna ng Diyos. Unang kumikilala ang Diyos, and then makikilala mo siya o magpapakilala siya sa iyo. Kaya pag natitiyak po ng isang tao na talagang nakikilala siya ng Diyos, yan po ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan sa puso. Pwede siyang mamuhay dito sa mundong ito, kahit na po magulo ang mundo, kahit na marami siyang problema, kahit na ano ang dinadanas niya sa buhay nito, dahil alam niyang kilala niya ang Diyos, dahil kinikilala siya ng Diyos, that will give him assurance sa kanyang pamumuhay Kristiyano. Now, pwede po ba nating matiyak na talagang kilala natin ang Diyos at dahil doon ay kinikilala tayo ng Diyos? Yes. At yan po ang sulat ni John. Now, ang John po ay, ang 1 John, ito pong sulat na ating pinag-aaralan, yan po ay Epistle of Assurance. Epistle of Assurance, una, sa mga Kristiyano, sa mga sumasampalataya kay Jesus, ay ina-assure sila na sila ay kilala ng Diyos. Assurance din ito doon sa mga hindi pa sumasampalataya. Assurance sa mga hindi pa sumasampalataya dahil tinitiyak sa kanila na hindi pa nila talaga kilala ang Diyos. Okay? Pag nalaman nila ang tunay na ebidensya kung sino talaga ang nakakilala sa Diyos, sa isang hindi pa sumasampalataya, malalaman din niya, matitiyak din niya na hindi pa niya kilala talaga ang Diyos. Okay, so tingnan po natin ang mga ebidensya. Paano natin matitiyak na talagang kilala natin ang Diyos? Now, para po simulan ko yung topic na ito, bigyan ko kayo ng historical background nitong 1 John. Ito pong 1 John ay isinulat po ito ni John dahil meron pong mga false teachers na ang tawag po nila doon ay Gnostics. Gnostics from the word knowledge. Okay? Itong mga Gnostics na ito ay nagtuturo sila na sinasabi nila meron silang secret knowledge. At dahil sa secret knowledge na ito ay they know God. They know the secret path, secret way, because they have the secret knowledge, they know God. Okay? At dahil nga po doon ay kiniklaim nila, binuboast nila actually, na sila ay kilala nila ang Diyos. Pero ang tanong, sino ba talaga ang tunay na makapagsasabing kilala niya ang Diyos? Now, sino po ang mga Gnostics na ito? Gnostics, from the word knowledge, kiniklaim nga po nila, meron silang secret knowledge that draws them to God. Ang problema lang ganito. Isang paniniwala nila, kaya sila false teachers, dahil they consider matter as evil. Yung matter, yung body ay masama yan. Ang spirit is good. Kaya, naniniwala sila, si Jesus hindi naman talaga naging tao. Kasi kung naging tao si Jesus, he should be evil. Okay? Kasi ganun nga ang paniniwala nila. Every matter is evil, only spirit is good. Kaya si Jesus can never become man. So yan isa sa mga false teaching sila. Pangalawa, dahil nga po ganun ang paniniwala nila, matter is evil, spirit is good, naniniwala sila na yung pamumuhay nila, yung moral conduct nila, walang kinalaman nito sa kanilang pamumuhay sa pagkakilala nila sa Diyos. As long as they know the secret, that they know God, and because of the secret, ay aabot sila sa spiritual na kalagayan na they cannot sin anymore because nasa spirit na sila, kahit na anong gawin nila,
sa kanilang pamumuhay, yung kasalanan walang bearing sa kanilang mga ginagawa. That's why, ganun ang nalang si John sa kanyang sulat na ito. Tina-address niya yung ganung kaisipan. Now, ang tanong natin ganito, sa panahon ho ba natin, meron pa ring mga Gnostic ideas na naniniwala na evil is, matter is evil, okay, and so on and so forth. Meron po bang ganyan pa ring paniniwala sa culture natin nowadays? Now, I checked this sa internet and alam nyo, hanggang ngayon, meron pa rin mga Gnostic ideas. You may be shocked at this. You can search this Wikipedia, na ito po ang nakasulat sa Wikipedia, checking kung yung Gnostic ideas ay there is, na sinasabi nila, there is a secret way to know God, and when you reach that way, you don't have to live a moral life anymore. Meron pong influence yan. Ito po ang nabasa ko. Isang Catholic priest na si Alfonso Aguilar, dinescribe niya yung Star Wars, yung Harry Potter, at saka po yung Matrix, yun daw po ay nagtuturo. Okay? Nakapaloob doon sa mga pelikulang po yan, ang Gnostic ideas. Okay? Kaya ini-stress ni Father Alfonso Aguilar na ito, na maging maingat ang mga Kristiyano at examine nila yung philosophical background at i-reject nila itong mga pinopropagate ng mga pelikulang ito, Star Wars, Harry Potter, and The Matrix. Hindi ko pa napanood yan. Star Wars, napanood ko na yan. Pero halimbawa, sa Matrix, okay? Sa Matrix, si Morpheus daw po ay inoffer niya si Neo. Okay, sino? Alam niyo ito yung mga karakter na ito? Okay, hindi ko napanood eh. Pero sabi niya, si Morpheus, ino-offer niya si Neo by taking the two pills. One is red, one is blue. Nagsisimbolize yan ng materialistic relativism and secret knowledge. Okay? At kung tama ang pipiliin ni Neo, ay marireach niya yung secret knowledge to know God. So, ang punto ko po ay ito. Maging ang kultura natin ngayon, meron pa rin naniniwala, maraming pananiwala, that there is a secret to know God. Kanya po ang concern natin, sino ba talaga ang merong tunay na pagkakilala sa Diyos? Okay? Sino ba talaga? Kasi nga merong mga taong nagkiklaim, meron silang secret knowledge. Okay? Na alam nila, na hawak nila, na sila ay, dahil doon, kilala nila ang Diyos. Now, ang 1 John, chapter 1 po, kaya sa 1 John, chapter 1, last week, ay atin pong pinag-aralan, sinabi ni John, kinlear ni John, sino ba talaga ang merong fellowship sa Diyos? Last week, no? Dinefine ni John, ano ang basis ng fellowship na ito, yung pakikisama sa Diyos, at tapos po, sinabi rin ni John, yung proof, kung sino ang merong fellowship sa Diyos, and then yung pong pangatlo ay tinignan natin kung ano ang privileges. Yun yung po ang first John. Yan. Dito po sa John chapter 2, 1 John chapter 2, si John naman po ay nagbigay siya ulit ng mga ebidensya. Patunay kung sino ang tunay na nakakilala sa Diyos. At dito, assurance ito, yung mga ebidensya pang binibigay ni John dito, ay assurance po ito doon sa mga sumasampalataya na kay Jesus. Para makalma yung kanilang mga sarili. Kasi nga merong nagkiklaim na mga Gnostics na meron silang secret knowledge, baka yung mga tunay na Kristiyano ay magkaroon ng insecurity. Kaya si John, nagbigay pa siya ng mga ebidensya. Okay? Para matiyak nila na talagang kilala nila ang Diyos. At the same time, ay maging warning po sa mga Kristiyanong ito kung sino ang dapat nilang iwasan o anong aral ang dapat nilang iwasan. So, yan po ang gusto kong nating tingnan. Una, bago po sinabi ni John yung mga dalawang ebidensya para matiyak ng isang Kristiyano na talagang kilala niya ang Diyos, ay nagbigay pa siya ng isang pribilehiyo. Isang pribilehiyo muna uli, and then
dumako siya doon sa dalawang ebidensya pa. Now, isa pang pribilehyo ay ito. When believers sin. Yan pa ang isang pribilehyo. Now, when believers sin, this is another privilege of all believers. When believers sin, there is a remedy na binigay ang Diyos. Now, bago ko po ipaliwanag ito sa inyo, gusto ko munang sabihin ito. Ang ebanghelyo po, hindi niya ini-encourage tayo na mamuhay sa kasalanan. Okay? Ang mabuting balita po tungkol kay Kristo, hindi tayo ini-encourage o hindi tayo binibigyan ng lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Kailangan po nating maging maliwanagan ito dahil baka po marahil sa sinabing pribilehyo ng isang may fellowship sa Diyos doon sa chapter 1, baaring yung iba ay mag-isip na ma-encourage silang gumawa ng kasalanan. Kasi doon sa chapter 1 ay binanggit ni John yung mga privileges na mga merong fellowship sa Diyos. Merong kapatawaran sa kasalanan, pag sila'y nagkasala, ay i-confess nila ito sa Diyos at ang Diyos ay handang magpatawad sa kanilang mga kasalanan at ang dugo ni Kristo ang maglilinis sa kanilang mga kasalanan. Kaya posibleng isipin nila na ini-encourage sila na magkasala. Pero si John sinasabi niya, no, I'm not encouraging it. At ang ebanghelyo po ganyan. No? Huwag niyong isipin na nagpapatawad ang Diyos ng ating mga kasalanan at kahit na meron tayong fellowship sa Kanya, nagkakasala tayo at nililinis tayo sa ating mga kasalanan, huwag niyong isipin na binibigyan tayo ng lisensya. Okay? Para magkasala. Ang sabi po ni John, ito, God and sin are irreconcilable. Okay? Yung Diyos at yung kasalanan, hindi pwedeng magsama yan. Okay? Kaya sinabi niya, hindi ko ini-encourage kayong magkasala. No? Now, ang Diyos, nagbigay siya ng provision. Pag tayo ay nagkasala, pero hindi niya tayo kinukondone. Kinukonsinti pag tayo nagkakasala. Okay? Gusto ko pong sabihin po sa inyo yan. Ang Diyos, nagbigay siya ng provision sa atin para tayo, pag nagkasala tayo, ay hindi tayo mawala sa fellowship sa Kanya, pero hindi ibig sabihin nun na kinukonsinti niya yung ating mga pagkakasala. Now, okay, ang kasalanan po ay ang malaking problema natin. Now, imagine niyo bakit kukonsintihin ng Diyos yung kasalanan sa atin. Okay? Yan po ang malaking problema natin, yung kasalanan. Bakit tayo kukonsintihin ng Diyos, okay, sa ating pagkakasala? Okay, baka isipin niyo, meron nang nagpapatawad naman ng Diyos. So magkakasalan lang ako, patatawarin naman. No. Okay? Tandaan po natin, ang malaking problema po natin ng buong mundo ay ang kasalanan. At ang Diyos po, dahil seryoso ang problemang ito, just imagine, ibinigay ng Diyos sarili niyang anak para maging kabayaran para sa ating kasalanan. Bakit niya tayo hahayaang magkasala? Naalala ko po nung binabasa ko yung Matthew sa aking devotion at tuwang-tuwa ako doon sa chapter na si Jesus ay dahil siya ay anak ng Diyos ay ang galing niyang sumagot doon sa mga kaaway niya, doon sa mga Pariseo, sa mga Eskriba. Dahil siya po ay anak ng Diyos, ang lalim ng kanyang pangunawa sa mga spiritual na bagay. Kaya doon sa mga kinu-question ng Panginoon, ang daming mga question na tinanong sa Panginoon at nasasagot ng Panginoon at napapahiya yung kanyang mga kaaway, ay namangha po ako sa talino ng Panginoon, sa spiritual depth ng Panginoon, at talagang nasamba ko ang Panginoon. Tapos, ang galing mo, Panginoon. Pero nung naisip ko na itong magaling kong Panginoon ito ay iaalay niya ang kanyang buhay, doon ko na-realize na napakalaki ng problema natin sa kasalanan. Na mismong anak ng Diyos, kaisa-isang anak ng Diyos, ang ibinigay niya para maging alay siya sa ating mga kasalanan. Just imagine kung gaano kalaki yung problema ng kasalanan.
Alam mo ninyo, if you want to understand the seriousness of sin, look at Jesus Christ. At alhanin po ninyo ang inialay, kung sino ang inialay, at kung ano ang solusyon para tayo ay patawarin at palayain ng Diyos sa ating mga kasalanan. Wala pong iba kundi ang kanyang sariling anak. At doon po ninyo, pag napagtanto-tanto po ninyo sa tulong ng banal na Espiritu, doon nyo makikita the seriousness of our problem against sin. Kaya kung kokondenahin ng Diyos yung ating kasalanan dahil nagpapatawad siya, we're very wrong. At yan po ang isa tinutuligsa ni John dito. No? Okay? Kaya sabi po niya sa verse 1, "My little children, I am writing these things to you so that you may not sin." I'm writing these things to you not to tell you to sin, but to stop sinning. Ang ebanghelyo po, ang objective nito ay para pigilan tayong gumawa ng kasalanan. Okay? Okay? Tapos sinabi niya, "And if anyone sin." Okay? Now, yung pong mga salitang yan ay tinutukoy niya daan yung mga acts of sin. I don't want you to commit sin. That's the reason I am writing this to you, sabi po niya. Now, however, okay? Yan ang gusto ko sa mga ebanghelyo. Meron siyang however. Okay? Even those who are well advanced in grace is still a sin. Bagamat ganun po ang layunin ng Diyos sa ebanghelyo, kahit na po yung mga lumaguna sa grasya ng Diyos, lumaguna sa pananampalataya, sila pa rin po ay nagkakasala pa rin sila. No? At dahil po diyan, ay merong solusyon pa rin ng Diyos. Okay? Meron pang relief na ibinibigay ang Diyos. Meron pang solusyong binibigay ang Diyos. Now, tandaan po natin, nung tayo po ay nakakilala sa Panginoong Kristo, binigyan tayo ng Diyos ng new nature. Bagong kalikasan. Pero yung dati nating kalikasan na ayaw sa Diyos ay nasa atin pa rin. Kaya tayo po ay magkakasala pa rin. Posible pa rin tayo magkasala. Meron tayong bagong kalikasan in Christ. Pero yun pong old nature natin na gustong magkasala, na alipin ng kasalanan, ay nasa atin pa rin. Okay? Kaya tayo po ay magkakasala pa rin. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo, meron pong pagkakaiba ang believer pag siya'y nagkasala at ang unbeliever pag siya'y nagkasala. Meron pong distinction yan. Now, yung believer po, yung isang sumasampalataya sa Panginoon, pag siya'y nagkasala, merong provision ang Diyos. That is Jesus Christ. Pero yung hindi sumasampalataya, pag siya'y nagkasala, in fact, alipin siya ng kasalanan, merong provision ang Diyos, pero dahil hindi siya sumasampalataya, hindi niya pwedeng i-avail yung provision ng Diyos. That's the difference. Okay? Kaya dito, ang sabi ni John, "My little children, I'm writing this to you so that you may not sin. But if anyone sin," sino tinutukoy niya? Yung little children. Sino yung mga little children? Now, yung salitang little children po are words of endearment. No? Ito po ay katagan ni John dahil itong mga sinusulatan niyang ito ay mga anak niya sa pananampalataya. Kaya sinusulatan niya, kaya po ang sinusulatan niya at pinapangako niyang merong provision ng Diyos ay yung mga sumasampalataya. My little children. Hindi po yung mga hindi sumasampalataya. Yung mga hindi sumasampalataya, pag nagkasala sila, bagamat merong provision ng Diyos, they cannot avail it. Kasi hindi nga po sila sumasampalataya. Pero yung mga Christians, because they believe in Jesus Christ, so meron silang provision. Now, ganito po mga kapatid. So when believers sin, ito po ang dapat gawin ng isang believer. So magkakasala tayo. Kahit na meron tayong bagong new nature. Magkakasala tayo. So anong gagawin natin pag tayo nagkasala? Well, una, huwag kang paliling lang na itago mo ang iyong kasalanan. Huwag kang paliling lang na i-deny mo yung iyong kasalanan. Huwag mong gagawin yon. Pag nagkasala ka, huwag mong i-deny. Huwag mong ipagdadahilan.
Bakit? Kasi sabi ng Bible, kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sa verse 10 naman, kung sinasabi natin na tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kaya wag mong i-deny. Okay? Wag mong pagtatakpan. Yung pangalawang hindi natin dapat gawin ay yung wag kang aalis sa liwanag. Okay? Pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay mananampalataya, wag kang aalis sa fellowship. Wag kang aalis sa liwanag ng Diyos. Kasi, mahalaga po ito kasi merong mga Kristiyano, pag sila ay nagkasala, iniisip nila na sila tiwalag na sa fellowship sa Diyos. Kaya, itatago nila yung kanilang kasalanan, aalis na sa fellowship, aalis na sila sa liwanag. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Kasi pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay mananampalataya, hindi ka inaalis sa fellowship. In fact, ito ang gagawin mo, confess it. Aminin mo sa Diyos kasi ang provision ng Diyos, patatawarin ka niya at lilinisin ka niya sa iyong mga karumihan. So, wag mong i-deny. Okay? Wag mong pagtatakpan. Pangalawa, wag kang aalis sa fellowship mo sa Diyos. Wag kang aalis sa fellowship mo sa church. Okay? Kundi, i-confess mo. Aminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala. Okay? Aminin mo rin sa iyong mga kapatid na ikaw ay nagkasala. Remembering that God made provision for you. Okay? Na ang Diyos, nagbigay siya ng provision sa iyo. Anong provision? Well, sabi po sa chapter 2, verse 1, and if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ano ang provision ng Diyos? We have an advocate. Meron tayong tagapagtanggol sa Ama. Si Kristong matuwid. Si Yesu Kristong matuwid. No? Advocate. Meron daw tayong advocate. Tagapagtanggol pag tayo nagkasala. Laban sa Diyos. Okay? Ano ang tagapagtanggol? Well, ang tagapagtanggol, advocate, isa pong taong ito na nagsasalita siya on our behalf. Okay? Siya ang magre-represent sa atin tulad ng isang attorney sa isang korte. Okay? Yung attorney, hindi tayo pwede magsalita sa korte hanggat hindi tayo tinatanong. Kaya ang attorney ang magsasalita sa atin at siya ang magre-represent sa atin. Siya ang advocate natin at si Jesus Christ ang advocate natin. Siya ang magre-represent sa atin sa hukuman ng Diyos pag tayo nagkasala. At si Jesus po ay tunay niya tayong marirepresent sa Diyos. Okay? Pag nagkasala tayo, si Jesus talagang marirepresent tayo niya sa Diyos. Dalawang bagay po ang totoo kay Jesus as our advocate. Dalawang bagay. Una, tinawag po siya dito na He is the righteous one. Pag nagkasala tayo, tandaan nyo, meron tayong advocate. Merong nagre-represent sa atin sa harapan ng Diyos. At ang unang description sa Kanya, He is the righteous one. Okay. Now, bakit binanggit siyang righteous one? That is an appropriate name for our advocate. Kasi sino ang nire-represent niya? We are not righteous. Okay? And then, so si Jesus pwede tayong i-represent because He is the righteous one. Okay? That is an appropriate name for Him, the righteous one. Now, in a court hearing, yung pong hindi ba sa korte natin, human court natin, yung bang tagapagtanggol dapat righteous siya? Hindi. Kung isipin ninyo, yung tagapagtanggol natin sa human court, hindi naman dapat righteous yan eh. Ang mahalaga, innocent yung kanyang dinidefend. Di ba ganyan? Okay? Okay? Pero dito, sa human court po ganito. As long as the accused is innocent, marirepresent siya ng advocate, ng attorney, kahit na masama yung attorney. Okay? Hindi ba ganoon? Okay? As long as innocent siya. Pero, pansin nyo dito, itong advocate natin is righteous. Matuwid siya. Mabuti siya. Wala siyang kasalanan. At si Jesus Christ, pag tayo po ay nagkasala, hindi niya minimaintain yung ating innocence. In fact, we are guilty. Okay? Okay? Pag nire-represent tayo ni Jesus Christ, hindi sinasabi ni Jesus Christ, oh, Lord, Ama, hindi po yan nagkasala. Hindi.
Kaya tayo nire-represent dahil nagkasala tayo. Okay? Okay? Kanya po, dito, Jesus is qualified. Remember, He is the righteous one. Okay? We don't have to cover up our sins because our advocate is the righteous one. Hindi na pagtatakpan yung ating kasalanan. Okay? Pangalawa, okay? Hindi na pagtatakpan dahil yung pangalawang description sa kanya, He Himself is the atoning sacrifice for our sins. Hindi na pagtatakpan, pero pwede pa niya tayong i-represent sa Diyos dahil sabi po niya, He is the atoning sacrifice for our sins. In fact, sa English, He Himself is the propitiation for our sins. Anong ibig sabihin nun? Siya po, sa pamagitan ng kanyang paghandog ng kanyang sarili, tinakpan niya yung ating kasalanan. At yung puot ng Diyos na maaring ibigay sa atin ng Diyos dahil tayo'y guilty, dahil sa kanyang sacrifice, inalis niya yung puot ng Diyos. Kanya, pwede niya tayong i-represent sa Diyos. Kahit na nagkasala tayo. Okay? Kaya sabi niya, pag nagkasala tayo, if anyone sin, okay, hindi ko sinusulat ang bagay ito para magkasala kayo. Ngunit pag nagkasala ang sino man, tandaan niyo, we have an advocate, the righteous one, and He Himself, siya mismo ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya you don't have to deny your sin, you don't have to hide your sin, you don't have to remove yourself from the fellowship. Just confess your sin. Okay? Because there is provision para manatili ka sa fellowship. Okay? Ilan po ang kilala nyo na ngayon dahil sa kasalanan umalis sila? Ang tanong, bakit sila umalis? Most probably, kaya sila umalis, nahihiya sila sa kanilang kasalanan. Okay? At akala nila, wala na sila sa fellowship dahil nga nagkasala sila. Akala nila, hindi sila dapat nagkakasala to stay in fellowship. That is, anong tawag natin doon? Mali po yun. Okay? Mali po yun. Okay? Now, dito po, ang Roman Catholicism, dito mali. Alam niyo bakit mali ang Roman Catholicism dito? Kasi the Roman Catholicism, ang theology nila, pinaghiwalay po nila yung redemption sacrifice at sa intercession. Okay? Sa Roman Catholicism kasi, kaya mali sila, ganito ang paniniwala nila. Iba yung naghandog, yung atoning sacrifice, yung propitiation, iba yung intercessor. Okay? Sino ang naghandog? Si Jesus Christ. Sino ang intercessor? Si Mama Mary. Mali. Dito po sa verse na ito, yung pong advocate natin, siya mismo ang intercessor natin. Si Jesus Christ mismo, the righteous one, He Himself is our propitiation for our sins. Kanya nga, sinisigurado ka na pag ikaw ay nagkasala, huwag kang alis sa fellowship, ambinin mo yung kasalanan, patatawarin ka. Now, ang picture po dito, tulad ng iba sa Roman Catholic, ito yung pinipicture na si Jesus Christ daw, pag nagkasala po ang Sangkrisana at lumapit siya sa Diyos, si Jesus Christ ang nagmamakaawa sa Ama. Ama, patawaran mo siya. Ama, patawaran. Hindi ganon si Jesus Christ. Ang ibig pong sabihin dyan, pinapakita po sa atin, yung dugo po ng ating Panginoon na kanyang ibinuhos, yan po ay hindi nawawalan ng effect. Sa langit po, mga kapatid, effective pa rin po yung dugo ng Panginoong Jesucristo. In fact, pagdating po natin sa langit, at nakasama natin ang Panginoon doon, makikita raw po natin yung bakat ng mga pako sa kanyang mga daliri, mga kamay, at yung bakat ng sugat sa kanyang tagiliran. To remind us na siya ang umako ng ating kasalanan. Na kaya tayo nasa langit, kaya tayo merong fellowship sa Diyos, is because of His blood. Yan po ang provision. Okay? Yan po ang provision. Now, kung ito ay isang pribilehiyo na meron ng mga believers, ngayon, paano ko matitiyak na talagang kilala ko ang Diyos? Okay? Paano ko matitiyak? Ang ganda ng provision eh.
binigyan ka ng fellowship ng Diyos, o sinama ka sa fellowship sa Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, okay, merong provision pag ikaw ay nagkasala, kaya hindi ka mawawalay sa Diyos at hindi ka dapat mawalay sa church, paano ko naman matitiyak na talagang kilala ko na talaga ang Diyos? Na talagang meron na akong fellowship sa Diyos? Ano ang ebidensya? Meron ba? Sabi ni John, meron. Okay? Meron ebidensya pa na sinabi si John. Naalala nyo doon sa first chapter, una, dapat lumalakad kasi liwanag. Pero dito, sa chapter 2, meron pang dalawang ebidensya, prueba, para matiyak sa sino mang sumasampalataya kay Jesus na talagang kilala niya ang Diyos at yung pribilehiyo ng kanyang fellowship sa Diyos ay ma-avail niya. Pwede niyang gamitin. Meron pang dalawang ebidensya. Dalawa ito. Una is obedience. At yung pangalawa, love. Okay? Ito yung dalawang ebidensya. Una, kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, that is an evidence. Yung pangalawa, kung minamahal natin ang fellowship ng mga mananampalataya. Obedience and love. Now, tingnan po natin bawat isa yan. Okay? I will try to be brief. Now, by the way, sinabi niya, no, by this we know that we have come to know Him. By this we know that we are in Him. May evidence. Para matiyak natin. Para kumalma yung ating kalooban. Okay? Now, anong ebidensyang ito? Now, kaya ko po sasabihin ito is, una, I want to encourage you. If you are a believer in Jesus Christ, I want to encourage you to check yourself. Kung nakikita ninyo ang mga ebidensyang ito, nang sa ganun, pag nakikita niyo ang mga ebidensyang ito sa inyong sarili, I want you to be assured by the grace of God, by the Spirit of the Lord, you calm yourself. And just thank God, I really know you, God. Okay? Yun po ang purpose. Now, pangalawang purpose ko ito, doon sa mga hindi pa believer. Maaaring kiniklaim mo na kilala mo ang Diyos. Hindi ko naman nakakalibutan ng Diyos eh. Simula pa ako ng bata ko, kilala ko na ang Diyos. Okay? Now, I want you to check on this. Kasi baka yung paniniwala mo mali, at dahil mali ang paniniwala mo, dahil hindi mo alam ang ebidensya, sinong dinadaya mo? Wala kang bang dinadaya kundi ang sarili mo. Kaya I want you to examine yourself on this. Okay, una, tingnan natin. We know that we have come to know God if we obey His commands. Yan po ang unang ebidensya. Okay? Ito po ang sabi. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sinusunod ang kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Now, pansinin niyo, ang pagsunod po sa utos ng Diyos, hindi yan kondisyon para makilala natin ang Diyos. Yan po ay ebidensya na kilala natin ang Diyos. Kaya mo sinusunod ang Diyos ay dahil yan ang ebidensya na talagang kilala mo siya. Hindi yan ang kondisyon para makilala mo siya. Kasi ang totoo po ganito, hindi mo makikilala ang Diyos hanggat hindi kanya kinikilala. Sa ang tunay pong pagkakilala sa Diyos, hindi ikaw ang humahanap sa Diyos. Kundi ikaw muna ang hinahanap ng Diyos. Ang Diyos po ang dapat mag-initiate na ipakilala yung kanyang sarili. At pag ang Diyos po ang nag-initiate para ipakilala ang kanyang sarili, makikilala mo ng lubusan ng Diyos. Hindi ka nag-i-speculate tungkol sa Diyos. At dahil makikilala mo ang tunay na Diyos, kung sino siya, dahil siya ang Diyos ang nagpapakilala sa iyo, susunod ka sa kanyang mga utos. Kaya hindi yan kondisyon, kundi yan ang ebidensya na talagang kilala mo ang Diyos. Okay? Now, bakit po ebidensya? Tulad po ng sinabi ko sa inyo, pag nakilala natin ang Diyos, magkakaroon tayo ng bagong disposisyong sumunod sa Kanya. Bibigyan po tayo ng bagong disposisyon. Bibigyan tayo ng bagong attitude na sundin siya.
Okay? Kasi pag naka-fellowship na natin ng Diyos, dahil tinawag niya tayo sa fellowship sa Kanya at sa bawat isa, ang fellowship natin ay si Jesus Christ. Pag naka-fellowship na po natin ang Diyos, ang atin pong mga isip ay maliliwanagan. Maliliwanagan po ang isip natin tungkol sa perfection ng Diyos. Tungkol po sa wisdom ng Kanyang mga utos. Maliliwanagan yung isip po natin tungkol sa mga dakilang mga gawa ng Diyos. Okay? At dahil maliliwanagan ang isip natin, yung pong affection natin, yung emotion natin, maapektuhin din yan. Okay? Yung affection natin. At dahil yung mind natin, maliliwanagan kung sino yung kagandahan ng Diyos, yung wisdom ng kanyang mga salita. Okay? At yung pong emotion natin, matatouch din yan. Kasi makikilala natin ng Diyos. Tapos yung will natin, susunod. Okay? Kakaiba yan doon sa hindi sumasampalataya. Kaya hindi niya sinusunod ang Diyos kasi hindi naman niya talaga kilala ang Diyos. Yung kanyang pagkakilala sa Diyos are all speculations. Ano speculation sa Tagalog? Mga haka-haka lang. Pinipilit niyang kilalanin ng Diyos pero ang totoo ayaw niya sa Diyos. Pero ang isang taong tunay na nakakilala sa Diyos dahil kinilala siya ng Diyos, maliliwanagan ang kanyang isip. Na ang Diyos ay mabuting Diyos. Na yung kanyang mga utos ay talagang wise. Pag sinunod ko ito, talagang mabuti ito. Okay? Nakikita ko yung mga ginagawa ng Diyos. Di ba tinabi ko sa inyo nung ako yung unang makakilala born again ako, nakita ko, ang ganda ng saging, ang ganda ng ilaw, ang ganda ng araw. Nakita ko yung kabutihan ng Diyos, nakita ko yung kagandahan ng Diyos. At yun po, ang mag-uudyok sa atin na sumunod sa Kanya. Okay? So, kaya sinabi niya, ang sino mang nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero hindi niya sinusunod ng Kanyang salita. Sinungaling siya. Paano niya susundin ang Diyos? Hindi niya nakikilala ang Diyos. Ang tingin lang sa Diyos, ang Diyos mahigpit. Pag sinunod ko ang Diyos, hindi na ako nagiging masaya. Okay? Pag sinunod ko ang Diyos, baka maging religious ako. Ganun ang isip nila. Kaya ayaw nila sa Diyos. Yung mga hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya ang unang evidence, are you obeying His commands? And you are obeying His commands because you know who God is. No? He is not the God of religion. Okay? Kanya po. Okay, now, gusto ko idagdag ito. Pero that doesn't mean perfect na yung ating obedience. Hindi ibig sabihin yan, hindi ka na nagkakasala o perfect na ang iyong obedience. Tandaan po natin, nung tayo ay maborn again, binigyan nga tayo ng new nature, pero yung old nature natin na captivated by sin is still with us. Kaya merong mga pagkakataon, when we try to obey God, meron tayong nararamdaman na pumipigil sa atin. Okay? Meron tayong gusto mong pumunta sa church pag Sunday, pero parang masarap ang matulog. Gusto mong magbasa ng Bible, pero nakakatamad. Okay? Meron kang gusto, pero hindi mo magawa. Now, hindi po yan sign na wala kang bagong nature. That is a sign. Pag ikaw ay nag-i-struggle in doing good, you want to do good, pero somehow you feel something inside of you that is hindering you, that is pulling you, that is not a proof that you are not born again. In fact, that is a proof that you are born again. So, hindi ibig sabihin, hindi ka na magkakasala o perfect yung obedience mo. Kundi, yung nararamdaman mong kagustuhan mong sundin ng Diyos, that is the evidence. Kasi ang totoo, yung hindi sumasampalataya, wala siyang desire na sumunod sa Diyos. Kasi nga po, ang pagkakilala niya sa Diyos, God is a KJ. God, when I obey Jesus Christ, I will not be happy with my life. Pero yung isang talagang nakakilala sa Diyos, he wants to obey God. Okay? So yun po. Okay, now, pangalawa, sumusunod po tayo sa Diyos kasi ang pag-ibig niya ay na-fulfill sa atin.
Okay? Kaya tayo sumusunod sa Diyos kasi His love has been perfected in us. Sabi po sa sumunod na talata, ngunit ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Okay? Yung sinasabi ng John 3:16 ay nangyari sa kanya. Kaya sumusunod siya sa Diyos. Anong sabi ng John 3:16? For God so loved the world. Bibiruin ko sana kayo Pakukot ko sa inyo ito. Sabi ko, ito ang favorite verse ng maraming Christian. Baka hindi pa rin nyo ma-quote ito. Kaya ako na lang magsasabi. Okay? Ano sabi ng John 3:16? Okay? For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Okay? Kaya ka sumusunod sa Diyos dahil natupad sa iyo yung John 3:16. Na yung pakay ng Diyos ay bigyan ka ng buhay na walang hanggan kay Kristo at para hindi ka mapahamak. Okay? Ibinigay niya si Jesus para sa pag ikaw ay sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yun ay galing sa Diyos yun. At yung buhay na walang hanggan na galing sa Diyos, yan ang maghihikayat sa iyong sumunod sa Diyos. Kaya sabi ni John, okay, this is how we know that we have come to know Him because His love has been perfected in us. Okay. Naging ganap sa atin. Okay. Naalaman natin yung sinasabi ng Diyos tungkol sa Kanyang pag-ibig, naintindihan natin. Yung pagpapadama ng Diyos ng Kanyang pag-ibig sa atin through Jesus Christ, naganap sa atin. Kaya sumusunod tayo. Okay? Susunod ka sa Diyos. Okay? Okay. So, sabi nga ng Bible, we love Him because He first loved us. Okay? Minamahal natin ng Diyos, iniibig natin ng Diyos dahil alam nating inibig niya tayo una. Siya ang unang umibig. Okay. At yung pangatlo po, we obey because that's how Jesus lived. Sumusunod tayo sa Diyos dahil ganun na buhay si Jesus. Yan ang katunayan na nakikilala ng isang tao ang Diyos. Kasi namumuhay siya tulad ng pamumuhay ni Jesus. Yan po ang sinasabi sa mga sumunod na talata. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Okay? Sa ganito, malalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Paano namuhay si Jesucristo? Namuhay si Jesucristo ng totally devoted to God at total obedience sa Diyos. Kaya kung sinasabi nating nasa Diyos tayo, kung paanong namuhay si Kristo, totally devoted sa Diyos. Total obedience sa Diyos. Sabi ng Panginoon, na nabubuhay siya, wala akong ginagawa kundi yung mga sinabi lang ng Ama ko. Kahit na yung maraming tao ay ayaw sa Panginoon noon, ang Panginoon totally devoted sa Diyos. Now, kung kilala mo ang Diyos, ganun din ka rin dapat mamuhay. Now, hindi perfect again. Hindi perfect. Kundi, you are aspiring. Okay? You are striving to obey God. Okay? Now, pansin niyo ang difference. This is not perfect obedience. This is not perfect devotion. This is striving. This is putting the effort. Pag nag-e-effort ka na sundin ng Diyos, pag nag-e-effort ka na mahalin ng Diyos, that's a sign na talagang kilala mo siya. Kasi yung unbeliever will not make any effort because he cannot. Hindi niya kayang gawin yun. Kasi yun ay ebidensya lamang pag nag-e-effort ang isang tao na sundin ng Diyos, na mahalin ng Diyos. Hindi galing sa kanya because his nature is sinful. Alipin siya ng kasalanan, alipin siya ng dyablo. Kaya pag nag-effort ang tao na mahalin ang Diyos, sundin ang Diyos, that is an evidence na meron siyang bagong buhay. Okay? Not perfect, Not perfect. Okay? Hindi po perfect ito.
kundi aspiring, striving, making the effort. At mas nakikilala natin ng Diyos habang nag-e-effort tayo. Okay? Now, challenge ko po kayo. Do you have this evidence of obedience? Do you see this in yourself, mga kapatid? Nakikita mo ba ito? You are striving to obey God. Nakikita mo ba ito? Okay? Minsan pa, nag-i-struggle ka to obey the Lord. Kasi the more you obey the Lord, alam nyo, the flesh, that simple nature, will rise up. Okay? Kaya, ebidensya yan. Many Christians, kaya po in-emphasize ko ito, kasi many Christians are deceived. Nadideceive sila, sa isip nila, na-conquer ko na yung kasalanan ito. Yung sexual temptation, yung greed, na-conquer ko na yan. Nagtataka sila o nadidiscourage sila pag lumabas uli. Yung sexual temptation, yung greed na yon, nabigay ko na yung first fruit ko. Hindi na ako mamumroblemang ibigay sa susunod. Hindi, mag-struggle ka ulit. Okay? Now, pag naramdaman mo pa rin yun, don't get discouraged. Na ikaw ay wala na sa fellowship. That is an evidence that you know God. Okay? Now, do you have this evidence? Okay? Nakikita mo ba yung ebidensya ng pagsunod sa Diyos? If yes, you can be sure that you know God. Mas maganda, you can be sure that God knows you. That God knows you. Okay? Now, yung mga young Christians, okay? Let's go to the next. Okay, let's go to the next. The second evidence is love. Pag-ibig. Alam mo na talagang kilala mo na ang Diyos at kilala ka ng Diyos if you love the fellowship of the brethren. Kung minamahal mo yung pagtitipon ng mga Kristiyano. Okay? You desire to be with Christians. That is an evidence. Okay? Now, ito po ang katunayan, pag dinidesire natin yung fellowship with other believers, ito po ang katunayan na tayo lumalakad na sa liwanag. Na talagang ka-fellowship na natin ng Diyos. We want to be with brothers in the faith. Okay? Now, dito po sa binasa natin, yung pong command to love one another is an old command at the same time, new command. Okay? Kung napansin po ninyo, binanggit po dyan sa binasa natin, ang utos na ibigin natin ang ating kapatid, sabi ni John, is an old command. Pero at the same time, it is a new command. So ano ang ibig niyang sabihin? Okay, old command po yan dahil noon pa mang tinanggap ng mga Kristiyano si Kristo, okay, inuutusan na po ng Panginoon ang mga tumanggap sa Kanya na mahalin nila ang mga kapwa nila Kristiyano. Old command. Hindi yan binago. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ang unang utos ng Diyos sa iyo, magpabaptize ka. Okay? Yan ang una. Pero yung pinakauna dyan, yung mahalin mo ang iyong kapatid. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sa mga alagad niya, that time, isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin ninyo ang isa't isa. Tulad ng pag-ibig ko sa inyo, dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat ng tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Love for the brethren, yan po ang ebidensya sa iba na talagang sumusunod tayo kay Kristo. Tapos sinabi naman dito sa talata, ngunit masasabi rin nating ang utos na ito ay bago. Dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan ito ay nakita sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Okay, paano pong nakita sa buhay ni Kristo yung utos na mag-ibigan? Si Kristo ay nag-alay ng kanyang sarili para sa mga alagad. Kaya ang utos, magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa inyo. Okay? Ibigin din nyo ang iyong kapwa. Now, bakit naman ito naging bagong utos? Old commandment, dahil ito ang kaunang utos na sinasabi sa lahat ng Kristiyano na mahalin nila yung brethren. Pero at the same time, bakit naging bago? Sabi niya, itong luma, ngayon bago siya.
Sabi po ni John, now, bakit naging bago? Sinabi niya, bago ito dahil lumilipas na ang kadiliman at nagliliwanag na ang tunay na ilaw. Now, anong ibig niyang sabihin? Ganito po. Okay, alam niyo pag gumanon ako dito. Alam niyo na no? Alam niyo, meron akong point. Anong ibig sabihin ng ito'y lumang utos, pero ngayon bago. Bago dahil sumisikat na ang liwanag at ang kadiliman ay unti-unti nang nawawala. Anong ibig sabihin nun? Ganito po yan. Nung nabuhay na maguli ang Panginoon sa mga patay matapos niyang iaalay ang kanyang sarili, nagsimula na po ang New Age to come. New Age to come. Ang New Age to come na ito, okay, ang pinaka-characteristic po ng New Age to come nito is love. Okay? Love po ang lahat ng namumuhay sa bagong New Age na ito. Pag sinabi natin New Age to come, narito na yan at parating pa yan. Okay? Nung nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo, nagsimula na po ang New Age to come. Ang New Age to come po, ang pinaka-characteristic niyan is love. Okay? Dahil ang hate po, yung kapuotan, yung hate, yan po'y mawawala. Okay? Pero nagsisimula na ang New Age to come. Now, ang lahat po ng tumanggap sa Diyos, tumanggap kay Kristo, meron na silang love. Kasi nagsimula na sa kanila ang New Age to come. Katunayan, pag minamahal mo ang iyong kapatid, okay? Kasama ka na sa New Age to come. Namumuhay ka na sa liwanag. At namamatay na sa iyo yung kadiliman, which is hate. No? At yun po, so you become part of that New Age to come. It is to come, but it is true to you. Totoo sa iyo. Paanong ebidensya? You love God. And you love other Christians. Kaya sinabi niya, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid, okay, ay sinungaling. Namumuhay pa rin sa kadiliman. Why? Kasi wala sa kanya ang New Age to come. Okay? Nawala po sa kanya. I'm trying to get fast kasi napapansin ko, pag bumabagal ako. Minsan sa isip ko, mabilis ako, pero mabagal na pala talaga ako. No? Okay, now, kaya po, okay, kaya pag may pag-ibig po tayo sa kapatiran, yan po ay katunayang namumuhay na tayo sa New Age to come. Meron na tayong eternal life. Okay? Naganap na yung layunin ng pag-ibig ng Diyos sa John 3:16. Kaya sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 15, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Okay? Alam na ninyong ang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan sa kanya. Okay? Pag daw napupuot ang isang tao sa kanyang kapatid, alam nating wala siyang eternal life. Bakit? Napupuot siya sa kanyang kapatid. Nasa kadiliman pa rin siya. Pero yung tunay na nasa kanya na ang New Age to come will love. Kasi ang characteristic ng New Age to come is love. And hate will be eliminated forever. Kaya sabi pa ni John, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay namumuhay na sa liwanag. Okay? At walang anuman sa buhay niya ang nagiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Dito pansin nyo, kinokontrast ang hate and love. Yung hate, kinokontrast ang love. Yung hate, hindi lamang po yan, yung puot, hindi lamang yung galit ka sa iyong kapwa. Yung hate po dito, ay, bumabagal na naman ako. Binibilisan ko, no? Okay. Kaya yung hate po dito is pag-ayaw. Hindi lamang pag-ayaw, in fact, malis. Malis. Yung bang nag-iisip ka ng masama laban sa iyong kapwa. That is puot. Now, ang kabaligtad, that is satanic. Yan po ay earthly. When a person is living in hate, he's living in darkness. And that hate is satanic. At yan,
Pag ang tao namumuhay sa hate, ibig lang sabihin niyan, wala pa siya sa age to come. Hindi pa naganap ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Wala siyang buhay na walang hanggan. Kasi ang isang taong nampupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, sabi yan. At wala pa siyang buhay na walang hanggan na galing sa Diyos. Pero yung love, sabi diyan, but anyone who loves his brother is walking in the light. Bakit? Ano ba ang love? Love is the opposite of hate. Okay? Love is thinking the good of my neighbor. Iniisip ko ang kabutihan, ikabubuti ng aking kapwa. Okay? Pag po naghahari sa iyo yung love, hindi hate, that is an evidence that you are in fellowship with God. Because that love is the characteristic of the kingdom of God. Di ba sabi ng Bible, God is love. And everyone who loves is born of God. Ang hate naman is satanic. Bakit satanic? Hate blinds a person. Dito naman ako. Ang hate po, nakakabulag yan. Binubulag niya ang tao. Pag ang isang tao puot na puot sa kanyang kapwa, nabubulag siya, hindi na niya makita yung kabutihang ginagawa ng kanyang kapwa. Iniisip lang niya yung kasamaan ng kanyang kapwa. Na sana ganito mangyari sana. That is hate. At yan po ay wala sa kingdom of God. Now, on the contrast, when you begin to love, that is an evidence you have eternal life. At yan po, hindi po galing sa atin yan, kundi galing yan sa Diyos. Kaya sabi ni John, itong old commandment new. Bakit new na naman? Bakit new? Kasi, ang utos po ng Diyos, hindi yan naluluma ng panahon. Hindi yan maluluma ng panahon. New po yan kasi hindi po binabago ng Diyos ang kanyang utos. Yung pag-ibig sa kapatid, tuloy-tuloy po yan. Ano man ang mauso, hindi po pwedeng burahin yan. Lalo yung sabi ng Bible, there are 3 things that will remain forever. Faith, hope, and love. The greatest of these 3 is love. Kaya po sabi niyan, luma ito, pero bago yan. Ibig sabihin kasi hindi yan binabago ng Diyos. Kailangan kang mamuhay sa pag-ibig. Now, ang tanong, Pastor, ibig bang sabihin yan, hindi na ako nakakaramdam ng inis sa aking kapatid? Okay? Hindi talagang minamahal ko lang siya pag nakaramdam ako ng inis, galit sa aking kapatid. Okay? Nawawala ko sa fellowship. Again, it's not perfect love. Pero dahil meron ka ng eternal life, pag nakakaramdam ka ng puot, nalalabanan mo yung puot. Kung lalabanan mo. Kaya nga sabi ng Bible, magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo. Kasi makakaramdam, magtiisan kayo. Pagtitiisan mo pa rin eh. Pagtitiisan mo pa rin yung kapatid mo kasi makakagawa siya ng mali at saka makakaramdam ka ng galit din sa kanya at gusto mong gawan din siya ng masama. Pero pag ikaw ay merong buhay na galing sa Diyos, kaya mong pigilan. Okay? Ang problema lang, pag hindi mo ito pinatawad at hindi mo pinigilan yung galit mo. Pero tandaan mo, meron kang pagpipigil. Kaya you can cover up the faults of others. Because you have pero pag ang isang tao walang eternal life, hindi niya kilala ang Diyos, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yung galit niya, tuloy-tuloy lang yung masamang iniisip sa kapwa pag nakita niyang merong nangyari masama sa kapwa, buti nga. Pero yung Kristiyano, posible niyang sabihin, bless you. May pagpipigil. Yun ang ebidensya. So, again, the challenge, do you have this evidence? This evidence of love. Okay? That you love the brethren. Okay? Na mahal mo ang kapatiran. Yung gathering ng mga kapatiran. Now, Pastor, ibig bang sabihin, lagi akong excited pumunta sa mga kapatiran? Yes and no.
Pag may cell group kami, excited ba ako? Yes and no. Pag nag-church, excited ba ako? Supposedly, yes and no. Kasi nga, yung sinful nature mo, pumipigil. So, nag-struggle ka. Pero, within your heart of hearts, you love the brethren. Mahal mo sila. Mamimiss mo sila. You will be looking for them. Pag meron kang ganon, you are aspiring, you're striving, that is an evidence. That is an evidence. Okay? So how do I close this? Let's close this. Mga kapatid, these are the evidence. And matagal ba ako? Sa isip ko po, mabilis ako, tandaan nyo. Sa isip ko, mabilis ako, pero mabagal, parang basketball yan eh. No? Kala mo matuling ka tumakbo. Pero yung mga bata, mabibilis sila. Nandun na sa kabilang court, ikaw papalik pa lang. Ganun. Anyway, so, challenge. These are the evidence. We are privileged. May pribilehiyo tayo. Ka-fellowship natin ng Diyos. Pag nagkasala tayo, tandaan nyo, do not deny it. You confess it. And God has provision. Tandaan mo, ang provision natin is Jesus Himself. Okay? Tapos, now, para matiyak mo na you can avail of these privileges, there are evidence. If you see this evidence in your life, praise God. Rest assured, ipanatag mo ang iyong kalooban. Pero ganito po yan. The more you strive to perfection, yung pagsunod mo sa Diyos, nag-i-strive ka, pinipilit mo, kaysa tulong at biyaya ng Diyos. At yung pag-ibig mo sa iyong kapatid, pinipilit mo, piniperfect mo siya, you're striving, the more you will become assured. Kaysa doon sa hindi sila nag-strive. Kaysa doon sa pinapabayaan nila, sila ang minsan nawawalan ng assurance pag pinabayaan nila. Kaya po tayo binigyan ng Diyos ng kakayanang sundin ang kanyang utos, mahalin ang ating kapatiran para po i-practice natin yan. Kaya pansin nyo, yung nagbabackslide, yung pong mga umaalis sa fellowship, pansin nyo, ang unang dahilan dyan is sin, kasalanan. Kasalanang nasa kanila at pinakikiramdaman nila, nadadaya sila ng kasalanan. Kaya unti-unti, hindi nagsasalita. Nasaan yung kapatid nito? Nawawala. At pag po, alam na alam mo ng kapatid na dati kasama mo, na ngayon namumuhay na sa kasalanan, pag nakita mo yan, nakasalubong mo yan, iniiwasan ka na. Sa una, iiwasan ka. Pero hanggang sa bandang huli, dahil nga nadadaya na siya ng kasalanan niya, tatayuan na niya yung kanyang kasalanan. Kaya hindi na nahihiya yan. Hanggang gisingin siya ng Diyos ulit. And then, ang unang mangyayari sa kanya, ang ebidensya, magsisisi siya, babalik siya sa fellowship. Okay? Kanya po, ang aking pong payo sa inyo, ganito. You strive. You make effort. Kasi the more you strive, the more you make effort. Okay? To love God, to obey God, and to love others, the more you are becoming sure. The Holy Spirit will assure you that you know God and God knows you. Okay? Now, ano naman ang challenge ko doon sa mga unbelievers? Kung meron po tayong mga unbeliever na kasama dito, mga guest po natin dito, first time ninyo, even siguro first time ninyong marinig ito po yung mga ebidensya. Yan, kung hindi po ninyo nakikita ito sa inyong sarili, yan po yung ebidensya na hindi nyo pa talaga kilala ang Diyos. Ebidensya po yan na wala pa kayong buhay na walang hanggan. Ebidensya yan na hindi pa kayo readyng mamatay. Ibig sabihin nun, hindi pa kayo handang humarap sa Diyos. Okay? Kung namumuhay po kayo sa puot, yung galit, kung ayaw niyong sundin ng Diyos sa inyong buhay, kasi ang isip ninyo, ang Diyos, pag sinunod mo siya, hindi ka magiging masaya sa buhay mo, ibig sabihin yan, hindi mo talaga kilala ang Diyos. Okay? Kaya anong dapat mong gawin? Ito, sabi ni John, sinusulat ko sa inyo ang sulat na ito para magkaroon kayo ng fellowship sa amin. At ang fellowship namin ay sa Diyos at sa Kanyang anak.
So ito po ang Ebanghelyo. Inaanyayahan po kayo ng Diyos na kilalanin niyo siya. Okay? Kilalanin siya sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang anak. Okay? Yan po ang aking panawagan doon naman sa mga unbeliever. Aming Amang Diyos, salamat po sa inyo na ibinigay po ninyo ang inyong anak upang siya ang maging pampalubag loob namin sa iyong harapan sa mga kasalanan namin, sa mga nagagawa naming kasalanan. Naway, panalangin kong matandaan namin na pag kami nakakagawa ng kasalanan, ay hindi mo kami inaalis sa fellowship. Kundi nagbibigay ka ng provision o nagbigay ka na ng provision para kami ay linisin at patawarin sa mga kasalanan namin. Panalangin ko na patuloy naming sikapin na sundin pa kayo. Meron kaming bagong disposisyon ngayon na gusto ka naming sundin dahil kayo'y nakilala namin at nakikilala naming Diyos na mabuti. Nakikita namin ang kagandahan ng iyong mga gawa. Nakikita namin ang kagandahan ng mga nilikha mo. Kaya nakikita namin na ang Diyos ay ganap, perfect, lovely, worthy to be worshipped, worthy to be obeyed. O Diyos, kaya pagsikapan naming magbigay lugod sa iyo. Pero gusto ko rin ipanalangin pag kami nagfe-fail, ay huwag kaming aalis, huwag naming pagtatakpan. At pag meron kang pinapakita sa aming mga kasalanan, pag meron kaming binabasa na nagpapaalala sa aming kasalanan o ginagawang kasalanan, o Diyos, sa lakas na binigay mo sa aming, aminin po namin ito. Magpalinis kami sa iyo at i-appropriate namin ang iyong provision. At o Diyos, ang panalangin ko, yung pag-ibig namin sa aming kapatid ay patuloy pang lumago ito. Patuloy pa naming mahalin ang bawat isa. Dahil ito ang ebidensya na talagang sumusunod kami sa iyo. Salamat at kabahagi na kami sa new age to come. Dahil nararamdaman namin na gusto ka naming sundin at mahal namin ang kapatiran. O Diyos, maraming salamat po. Panalangin ko na sana itong mensahe mo rin ito ay magbukas ng isip sa mga hindi pa sumasampalataya na makita nila yung kanilang kalagayan sa iyong harapan sa mga oras na ito. At makita rin nila na ikaw ay nagbigay ng provision, si Jesus Christ, the righteous one, na siya mismo ang pampalubag loob sa kasalanan ng tao at ng buong mundo. Makita rin nila ang iyong provision at sampalataya nila ito. Salamat po aming Ama. Ngayon po ang pag-ibig po ng ating Amang Diyos at ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpapakailanman. Amen at Amen. God bless you po.